ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayaw po ni VP Sara na mahinto. Kasi po yung mga lawyer niya ay gusto pong ma-dismiss due to technicality. Ito pong impeachment. Mahanap sila ng paraan. Pero kung si VP Sara po ang masusunod, gusto niya po ng bloodbath, no? Ayaw niyang matigil itong impeachment. Gusto niyang durugin itong mga congressman na umuusig sa kanya. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, handang-handa na po si Congressman Marcoleta at inaasahan naman po natin na si Congressman Marcoleta po ang isa sa pinaka, no? Parang alam Miriam Santiago yan pag nagkataon. Dalawa na po kasalukuyan ang naririnig natin na maglalaban sa presidency ng Senado. Open po sila, no? Yung isa dinideny, si Amy Marcos. Si Tito Soto naman, very welcoming. Pero isa po ang definite, no? Mukhang mahihirapan na pong mapanatili ni Quezon Escudero ang kanyang pagiging Senate President. At syempre, pinatatakbo rin po ni VP Sara yung kanyang kapatid na si Pulong bilang House Speaker. May pag-asa ba si Pulong? Maganda ba to? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin itong ano ba unahin natin? Ito na po, direkta na tayo, no? Alam niyo po, parang may gigil po si VP Sara. Yung pong mga kasama po natin na parang may mga pagkilos sa COMELEC para tama naman po na papagpaliwanagin yung COMELEC, no? Tama po yan na kung may nakikita po silang mga anomalya, dapat po lamang na sumagot yung COMELEC. Hindi po natin pinipigilan yan, no? Ulitin ko po, hindi po tayo against dyan sa mga taong naghanap ng hustisya, sa mga tao na nagsasabing may anomalyang COMELEC. Dapat naman talaga sinasagot yan ng COMELEC. Katulad po nung sinabi ni Senator Bato na natulog siya 20 million. Paggising niya, bawas na ng 4 na milyon yung boto niya. Napaliwanag naman daw ni Commissioner Garcia. Kaya ganyan lang naman, no? Kinakailangan lang naman ng mga tao ng matinong paliwanag kasi mas lalong nagtatago yung mga dapat magpaliwanag. Mas lalo po naguguluhan yung mga tao. Yan lang naman yun. No? Pero taliwas po sa mga gustong palabasin ng iba, natalo daw po katulad nito ni nakita ko lang po to si Professor Contreras. Ay bakit daw nagdidiwang yung mga DDS ang dami daw talo. Talo daw si Mocha Uson. Natawa ko no. Ako sa totoo lang po, buhat po naging Duterte supporter po ako. Hindi ko po narinig na si Mocha Uson na very active po sa mga Duterte, no. Kung ang batayan niya lang po na kaya natalo ang Duterte, kaya po talo na ng mga Duterte dahil natalo si Mocha Uson. Hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yun, no? Natalo rin daw po si Pantaleon Alvarez. Hindi ko po alam kung mga ano kasi ito, local na labanan, hindi natin alam. 2 out of 3 daw na House members in Manila targeted by Sara won. O si Chua daw at si Villarreano ay nanalo. Hindi naman po Duterte ang kalaban niya. Minsan lang po dun si Sara Duterte. Jinky Beatrix nanalo daw. Yung mga taga Davao daw po, marami daw po nanalo sa mga taga Davao na mga kaalyado ni BBM at saka ni Martin Romualdez. Si Gwen Garcia yan, hindi nila mapagmamalaki yan. Okay.
Si Bato daw po at si Bato daw po at saka si Bongo kaya nanalo dahil mga dati na silang ano, tapos si Marcoleta naman daw kaya daw nanalo dahil sa INC. Ibang klase talaga eh, no? Diniscredit talaga yung Duterte. Oh, wala na po kami na ipanalo. Kung talunan po kami, no? Kung totoo po talunan ng mga Duterte, bakit nagsisisihan po yung administrasyon? Sige nga, paliwanag mo nga. Yan yung problema nitong mga yan ang problema nitong mga political analysts. Di umano. Porket may professor kayo sa unahan ng pangalan ninyo, akala nyo tama na yung pinagsasabi nyo. Ha? Sige nga. Kung nanalo talaga yung alyansa, bakit kayo nagsisisiyan? Nakakahiya maging professor sa mga panahon na ito. No? Pinagpipilitan nyo pa rin yung mga paniniwala ninyo na hindi po nanalo yung mga Duterte. Tandaan po ninyo, real talk po tayo mga kapatid, ang midterm election po usually tinatambakan po ng pro-administration party o pro-administration coalition yung kanyang mga kalaban. Ngayon lang po naganap na may midterm election na mas marami pa po ang nanalo sa labas ng administrasyon. Itatama lang po natin itong mga natural, local yung mga pinagsabi mo eh. Iba po ang local. No? Iba po ang local. Nakukuha po ninyo? Yung local election po, ang pamilya po ng mga politiko dyan po sa mga lugar, lalo na po sa mga probinsya, hindi po nagpapalit ng mga pamilya, hindi po napapalitan yung mga pamilyang politiko dyan. Ang napapalitan po, in general to, yung kanilang kinaaniban. Halimbawa na lang, di ba? Dati silang, ng panahon ni Duterte, dati silang PDP laban. Oh. Nung wala na si Duterte, naging lakas na po sila. Madali pong bumaliktad yung mga lokal. No? Mali pong pananaw na porket natalo tayo sa mga lokal, hindi naman po totoo yan. Hindi naman po tinitignan dyan sa local election kung anong partido ka. Oh. Wala, hindi naintindihan kasi ng mga profesor yan eh. Ang mga profesor kasi, bumaba kasi kayo sa mga lugar-lugar. Di po ba? Wala nga kayo na ipanalo eh. Yung mga kapartido ni Marcos, talunan. Sino yung kapartido ni Marcos na tumakbo? Si Abalos, si Tolentino, si Pacquiao. Sila po. Lumaban po sa partido ni Marcos. O talo. Okay. Pero pagtatawanan na lang po natin yan kasi nakakaawa naman. Sayang naman ang kanilang pagiging. Biruin mo kaya kami talunan dahil talo si Mocha Uson. Yung katwiran nyo. Kaya tayo talunan dahil nanalo daw si Beatrix. Kaya daw tayo talunan, nanalo daw si Q at saka si Valeriano. Okay. Ngayon, ang tanong. Nanalo ba mga senador nyo? Nagsisisihan nga kayo kung sino may kasalanan ng pagkatalo nyo. Ang lalakas ng mga natalo, di ba? Bong Revilla, lagi nasa top 12. Abi Binay, laging nasa top 12. Si Bitag, Bitag Tulpo, laging nasa top 12. Oh. Tinalo kayo? Sino pa lagi nasa top 12? O yung mayabang na si Willie Revillame. Oo, mayabang ka kasi. Sa sobrang kayabangan mo, natalo ka. Yan na nahihita mo. Sinisisi kayo ngayon. Baka daw hindi na siya tumulong sa mahirap.
Eh, di huwag kang tumulong. Ang pagtulong ba sa mahirap may kondisyon? Kung may kondisyon pala yung pagtulong mo sa mahirap, mali po yun. Okay. Punta na po tayo rito sa sinasabi ni VP Sara. Alam niyo po, magagaling po yung mga abogado ni VP Sara, mga Fortune. Pinoproject po nila na napakagaling po ni Shell Jokno tsaka si Laila de Lima. Pinoproject po nila na nadagdagan tayo ng magaling. Marami na magagaling pero nadagdagan pa tayo, si de Lima tsaka si Jokno. Maaari pong kilala sila, maaari po talaga namang magaling sila, pero yung experience po, yung malaking bagay po yun as trial lawyer. Kaysa sa lawyer ka na nasa limelight ka lang lagi, sayaw-sayaw ka lang. Kailan pa ba huling napatrial yung mga yan? Di ba? Iba po yung magaling ka lang, sasanay ka sa ginagawa mo. Bigyan ko kayo na halimbawa, naalala nyo yung naalala po ninyo yung inimbitahan po yung mga vlogger. Sila Miriam, si Kim Kiambao, tsaka yung si Cresset, di ba? Si Cresset tsaka si Kiambao, di ba nag-iiyak? Hindi ko po sila kinakantsawan. Ang paningin ko po diyan, matatalino talaga sila. Duterte vloggers po sila. Hindi nga nila kinoconsider yung sarili ng vloggers eh. Mga writer po kasi itong mga to. Okay. Ano po pagkakaiba? Nung inimbitahan si Cresset Chua tsaka yung si Kiambao kaysa dito kay Joy Cruz. 'Di ba? Pare-pareho silang matatalino. Matatalino sila pare-pareho, magaganda pa. Tama pareho, wala naman silang sinabing mali sa trial eh. Pero dahil hindi sanay si Cresset Chua sa pagbablog, yung pagsasalita ng katulad ng ginagawa namin, na pag may kumontra, mas mabilis kaming mag-isip. Di ba? Yung mga vlogger na tokis-tokis, nakaharap sa camera, pag merong bumara sa amin, kaya naming balikan. Ganyan yung pagkakaiba ni Joy Cruz. Sanay sila nagsusulat eh. Kaya nung mga binabastos na sila, sa mga katanong na feeling nila nababastos na sila, maiiyak lang talaga sila. Kahit napakagaling, kahit wala silang ginagawang mali, kahit tama yung sinasabi nila, pero lalabas po sa kawalan nila ng kasanayan sa barahan. Kawalan nila ng kasanayan dito sa, hindi ka naman sila vlogger na nagsasalita eh. Si Joy Cruz, kahit na ano nang pambabara ni Abante, kayang-kaya niya. Ganon din po itong mga sinasabi niyong magagaling. Ano sabi ni Panelo? Ang batak na abogado na yan. Ano sabi ni Panelo? Dito sa pag-entra nito ni Shell Jokno tsaka si De Lima. Ano bang alam nila sa trial? Etong mga makakalaban nila, mga abogado ni VP Sara, sanay na sanay ito na humarap sa trial. Sanay na sanay ito makipagbarahan. Nakita natin naging senador yan si De Lima eh. Nagwawala na yan. Pag kinontra mo na kinontra, sisigaw na, di ba? Ilang beses na natin yan nakita na nagwawala na. Hindi niya control. Pwede ba yan? Di aasarin lang nila Porton yan, mawawala sa area yan. Yung mga bagal nila Beatrix na yan. Kala nyo ubre sila Luis Troy, yung mga bagal na pagsasalita. According to hindi po ubre, si Shell Jokno, anong gagawin mo dyan? Sasayawan mo yan? Iba yung magaling ka. Iba yung may karanasan ka, kasanayan ka. Maaring magaling ka dahil magiging DOJ ka ba kung hindi ka magaling? Di ba? Pwede ka bang, kaya lang pag DOJ secretary, hindi ka naman nakikipag
Ang pinaka worst na sagutan na pwede mong marinig, yung nagtatanong sa yung mga reporter. Eh. Pero yung babalatubain ka, balatubaan sa korte. Di ba? Debating katakot-takot yan. Iharap mo si Jokno tsaka si Dilima, ang babagal magsalita na pare-pareho niyan. Mababagal pumick up yan pagdating sa banatan. Kawawa lang po yan. Nako, maniwala kayo. Yan yung sinasabi ni Panelo. Ano pa naman nila rito? Definitely, mas bata tong mga to. O yung mga abogado. O, para lang sila nagde-declamation. Akala mo hihintayin ka ni Marcoleta? Akala mo hihintayin ka ni Marcoleta na magpahaba ng mga ano? Babarahin kayo ni Marcoleta dahil si Marcoleta ay judge. Parang magiging Miriam Santiago yan. Naalala nyo si Miriam? Binabara niya yung mga congressman. Pupunta kayo dito. Sino wala kasalanan sa atin? Gumaganon si Miriam. Puro kayo paano? Mga bobo naman kayo. Para ko nang kinikita kung ano ang gagawin sa inyo. Si Joker Arroyo, ganun. Mga sanay sa trial talaga. Alam niyo po, sabi ni Marcoleta, handa siya. Ngayon nga, hinahamon niya ng debate yung mga prosecutor. Alam niyo, may beef sa inyo si Marcoleta. Dahil pati hopya niya. Puta, si Luis Ro, si Seljokno, tsaka si Luis Ro, Seljokno, tsaka si Laila de Lima, ang pambato nyo. Naku po, nakita ko yan, senador pa yan eh. Si de Lima, nagwawala pag nababara eh. Oh, hindi po pwede magwala-wala yan. Okay. Ito po, kaya ako binabanggit yan trial kasi sa husay po ng mga abogado ni BP Sara, mukhang malakas po yung na hindi matuloy yung trial. Kasi sabi ni BP Sara, diyan magagaling yung mga abogado, di ba? Maghanap ng butas para hindi na mapunta sa trial, panalo ka na. Di ba? Yun yung gusto ng mga abogado eh. Hindi ma-dismiss. Di ba? Sabi ni BP Sara, ayoko niyan. Ang gusto ko, makaharap yung mga yan sa trial. I want bloodbath. Ayan yung wika ni BP Sara. Gusto niyang dumanak ng dugo. Hindi po literal na dumanak ng dugo. Gusto niyang durugin na tong mga congressman na to. No? Okay. Kasi gusto niyang wasakin. Unfair kasi dun sa Congress eh. Finally, sinagot na ni BP Sara. Matagal ko nang sinasabi to na hindi niyo naman tinatanong eh. Ano sasagutin niya? Hindi niyo naman tinatanong. Di ba? Sabi ni BP Sara, hindi naman ako tinanong. Nagpunta ako ron. Di ba meron yung huling nga nagpunta, bawal daw siyang magsalita. Hindi naman siya tinatanong. No? Gusto niya sumagot na doon sa mga tinatanong sa mga tauhan niya as Vice President. Ayaw. Ayaw po. Ngayon, ito ang sitwasyon, no? Pwede po nilang ma-technical. Ibig sabihin, ganun din po yung linya ni Marcoleta, nabasa ko kanina. Sabi ni Marcoleta, mali yung basis nila ng pag-impeach kay Sara Duterte. So, ibig sabihin, may posibilidad through technicalities ng pagkakamali. Dalawa, di ba nagsampa sila yung mga abogado ni BP Sara, kino-question nila yung yung ika-4 na reklamo, yun yung pinirmahan. Ano nangyari doon sa unang reklamo? May rule tayo na, di ba? Ang rule natin, once na nag-file ka na reklamo,
dapat 1 taon na uli bago masundan. Hindi sila pwedeng ano yun, di ba? Tinechnical nila, hindi nila ni-recognize yung una reklamo, ang na-recognize nila yung ika-4 na reklamo. So, ibig sabihin, naka-4, sa loob ng 1 taon, 4 ang reklamo. Aba, hindi po pwede yun. Kinakailangan yung unang reklamo. Pwede, di ba? Pwedeng magtalo-talo lang doon, tapos madi-dismiss na. I-dismiss na yung trial, hindi magaganap. Pero ayaw ni BP Sara nun. Bakit? Bakit ayaw ni BP Sara? Political to. Gusto niya nang durugin ng mga kalaban ngayon pa lang. Para pagdating na ng 2028, lasog-lasog na yan. Kasi sa totoo lang, nakinikinita ko na po eh. Pag maglalatag na po ng ebidensya, kukwestiyonin niya ng mga judges eh, di ba? Kukwestiyonin yan eh. Ano ebidensya ninyo? Kaya nyo dinidemanda si BP Sara dahil hindi niya maipaliwanag, hindi niya pinapaliwanag ang confidential fund. Alam niyo yung gagawin nila Marcoleta? Nakinikinita ko na eh. Alam niyo ba meaning ng confidential fund? Ipapasagot dito sa mga kaladilima, kalasyel joke, no, kay Beatrix. Sa tingin niyo, dapat ipaliwanag sa public. Yung utak ni Marcoleta, puta, durog-durog kayo dyan. Alam niyo ba yung sinasabi niyo na paano naging death threat? Ha? Oh, kita mo. Hindi niya pa rin maintindihan hanggang ngayon. Sino nga ba si Piatos? Huwag ka rito maghanap. Doon ka maharlo ka. Doon ka maghanap sa doon ka maghanap sa statistics. Handa na si Marcoleta. Handa na ring mapahiya yung mga congressman. Putya, nako, mahirap na lang magsalita. Kaya gustong-gusto po ni BP Sara na matuloy yung trial. Kasi pag dinismiss lang yan, hindi mapapahiya itong mga congressman eh. Pag dinismiss lang po to ng mga senador at sabihin na, may technicalities lang, hindi mapapahiya. Gusto ni BP Sara yung knockout, yung durog. Yung wala na talaga, hindi na talaga makakabangon. Kinakantsawan kayo ni Manuel Gan. Marami daw nanonood. Mag-likes naman tayo. Pambobo yan, natalo na nga kayo dyan eh. Alam mo, natalo na kayo sa kahahanap kay Piatos. Natalo na kayo sa kasasabi na merong mga fake news ang tumatalo sa inyo. Hanggang ngayon ba no? Wala naman nagsasabing mga pro-China. Tol, naalala ko na naman si Tol. Tol, masyado ka nagpapaniwala sa survey to. Kumusta ka na, Tol? Sabi ko sila sa survey, yung mga Pilipino, anti-China eh. Kaya ang dialogue niya, utot mo, Tol. Kaya ka hindi pinoto, Tol. Hindi dahil pro-China mga Pilipino, Tol. Kaya ka hindi binoto, Tol. Dahil Duterte ka Duterte ka na. Kumampi ka pa sa kabila. Sayang ba, Tol? Sayang? Wala eh. Mahinang diskarte mo, Tol. Kaya katalunan eh. Okay. Gusto na ni BP Sara na durugin itong mga congressman na to mapahiya kasi hindi niya po madudurog eh. Hindi po maliligo sa dugo tong mga to eh. Di ba? Paano mapapahiya pag sinabing dismiss ang kaso? Pag dinismiss lang, pangit. Hindi natin mapapanood kung paano barahin. Hindi natin mapapanood kung paano barahin nila Cayetano. Maski si Chis Escudero makikibira eh. Nakakahiya naman ikaw yung may hawak na.
Ako ayoko si Tito Soto ngayon na maging Speaker of the House. Kasi walang silbi na Speaker ng Senate President. Maganda po ngayon abogado kasi impeachment trial eh. Mahirapan po si Tito Soto. No? Dapat kung papalitan si Chis Escudero, dapat abogado rin. Para maganda yung trial. Kasi yung dalawang impeachment, panay abogado po yung Senate President. Wala tayong panahon dyan. Wala tayong panahon dyan na entertain yung walang katuturan. Okay. Dapat alam niya yung mga rules ng court, dapat alam din nung ano. Kasi kawawa lang siya sa ano eh. Magiging, pag sa ano kasi sa impeachment court, katabi ng Senate President yung Chief Justice ng Supreme Court. Bayad ka daw at fake news, sabi ni Coach Jarrett. Sabihin mo, kukunin ko sa kanya bayad. Okay, punta na po tayo rito. Kaya po, ako nakikita ko, yan yung paghihiganti ni BP Sara. Nakita niyo naman kung paano bumira si BP Sara. Simple lang po, yung pangunahin nila, yung ano eh. Alam niyo yung pangunahin nila na number 1 yata nila reklamo yung nag-arkila si BP Sara ng ano no ng John Wick. Ang magiging katawa-tawa po yun eh. No? Nakinikinitap ko po, kahit isang abogado tatanungin, bakit po? Hindi niyo po ba naintindihan yung kondisyon? Pag siya ay, di ba? Pag nategi si BP Sara, tsaka niya lang uutusan si John Wick para maghiganti. Hindi niyo po ba naintindihan yun? Yung magte-trigger, may trigger eh. Kaya nakakatawa po. Nakakatawa po yung ano yung sitwasyon na yun. Isa pa, pinakikinggan ko ulit si Toby Chanko ngayon. Yung may mga sinabi pala siya dito sa release ng pera. Yan din po eh, no? Kaya yan po yung sagot natin dito sa mga tatanga-tangang profesor. Hindi nila ma-reconcile eh, di ba? So sila Cedre pinagmamalaki. Bit maraming pumirma sa impeachment. Bakit daw maraming pumirma sa impeachment na congressman na nanalo pa rin? Kasi nga, ang tunay na ang sinasabi ni Toby Chanko, senador eh. Sinasagot naman nila bakit marami yung congressman na nanalo. Kasi nga nangatwiran yung mga congressman, no? Sabi nila hindi raw mare-release yung budget. Sinabi yan ng mga congressman. At ang nagpatotoo niya si Toby Chanko. Di ba? Pero nangangatwiran yung mga congressman sa mga tao nila, lalo na sa Mindanao. Napilitan lang silang pumirma. Siyempre, talagang kanya-kanya silang bola. Angelito Ramirez, thank you very much. Sa 199. Yan. Gawin na nating moderator. Si Angelito. Okay. Ngayon nakikita ko na si BP Sara. Siya na po talaga yung tumatayo. Pinangatawanan niya na yung pagiging anong tawag dito? Pagiging opposition leader, no? Nagsabi na rin po si BP Sara na hinihikayat niya si Pulong na tumakbo bilang speaker. Okay. Ganito yan, no? Hindi tayo umaasa na tatalunin ni Pulong si Speaker Martin, no? Naniniwala tayo na mananalo pa rin si Speaker Martin. Pero kung tatakbo po si Pulong,
Sinabi rin ni BP Sara yan eh. Ang kahulugan po kasi ng pagtakbo, ganito po kasi yan, no? Pag tumakbo ka po, di ba, dalawa yan. Parang, sige, I nominate Pulong, I nominate Martin. Boboto po si Martin kay Pulong. So may isang boto na si Pulong. Boboto po si Pulong kay Martin. So may isang boto na rin po si Martin. Ibig sabihin, manalo man po si Martin, automatic po na ang magiging leader ng opposition o ng minority, majority si Martin. Si Pulong na po yun. Kaya siya yung magiging minority floor leader. At importante po yung minority floor leader kasi lahat po ng committee dapat may minority. Lalo na pag yung mga sikat yung Congress pag nagkakaroon po ng mga investigasyon. Ito po, kaya kung papansinin nyo, kontrolado nila yung Kongreso kasi pati minority, kaalyado ni Speaker. So sino ba yung mga minority? 'Di ba? Ang minority si Lagman at saka yung mga Makabayan Black. Kaya ang majority floor leader, kung hindi ako minority floor leader, si Lagman, no? Yung nasirang si Edsel Lagman. Tsaka mga miyembro niya, itong mga Makabayan Black. Kaya lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng investigasyon, naroon yung mga Makabayan Black kasi minority sila. So strategy na tong ginagawa ni BP Sara. Gusto niyang tumakbo, pinakikiusapan niyang tumakbo si Pulong bilang speaker, hindi dahil naniniwala siya na mananalo si Pulong. Kung hindi, automatic na siya yung minority floor leader. At bilang minority floor leader, no? Lahat ng committee meron kayo. Meron kayong miyembro sa lahat ng committee. So, hindi po pwede na mabuo yung mga committee na walang minority mula po sa mga minority. Okay? Kaya nga po, importante para magkaroon po ng totoong opposition dito po sa House of Representatives. Kaya madali na po kung may nung nagdaang House of Representatives, ang may majority at minority magkakampi. Laban sa Duterte. Ibig sabihin, ang totoong minority, walang posisyon. Kasi ang totoong minority, yung Duterte, sila Ungab, si Marcoleta, si Pulong, tatlo lang yata sila eh. Pero dahil hindi sila kinonsider na minority, dahil hindi sila tumakbo sila Edsel Lagman, kaya sila yung kinukonsider na minority. Strategic yung ginagawa ngayon ni BP Sara. Matalo ka man, minority floor leader ka. So meron tayong say ngayon, bawat committee. Kung magkakaroon man ng investigasyon, laging may nakakontra sa inyo. Okay. Kaya, eto po, totoo po yun ang mangyayari po. Uy Ram, bakit nawala yung mo? Si Ram ka ba? Bakit nawala na yung mo? Yung kulay blue mo, Ram. Ibang channel mo ba yan, Ram? Baka hindi si Ram yan. Baka nanggagaya lang. Bakit nawala na yung blue mo? Ha? Baka hindi ikaw si Ram. Paki-check nyo nga kung si Ram yan. Malagyan natin ng kulay blue. Hindi naman nag-expire yata yung kulay blue. Okay. So, dapat merong pangontra talaga. Tapos ngayon, magiging na po si BBM. Magiging lame duck. Ayaw man nila. Dalawa yung instance ng dalawang pinakamataas, di ba? Ito po, si Warpat, si BP Sara, gusto niya nang durugin. No? Gusto na kayong durugin lahat ni BP Sara, yung lahat na lumalaban sa kanila. Ito na yun. Ito na yung time ni BP Sara.
Pero si BBM, iba naman. Ito po yung mga pahayag ni BBM. Basahin lang po natin. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mainam na isang tabi na ang politika at pagtuunan na ng pansin ng trabaho at iba yung pagpapaunlad ng bansa kasunod ng hatol ng bayan. Alam mo, Mr. President, kung ganyan ang ginawa mo nun, hindi nyo pinulitika yung mga Duterte, baka nakalimutan na nga ng taong bayan yung mga Duterte. Kasi ang magkakagulo yung Duterte, di ba? Yung tatay gustong maging oposisyon noon pa lang. Actually, tahimik na si Digong eh. Kung hindi nyo winalanghiya si BP Sara, nananahimik na sana si Tatay Digong sa Davao. Maaaring magme-mayor lang si Tatay Digong dahil gusto nangangat eh. Hindi sanay na walang posisyon. Pwedeng magme-mayor lang siya sa Davao. Pwedeng ganun yung mangyari lang. No? Ang ginawa ninyo, no, sa totoo lang, kung si BP Sara, nilaro-laro nyo lang, di ba? Vice President lang naman eh. Binigay mo na nga sa kanya yung posisyon na walang sumisikat. Sa totoo lang po, ang posisyon na binigay ni BBM kay BP Sara, yan yung dead end position. Hindi po sumisikat yung mga nilalagay dyan eh. Ang mga pinakasumisikat po sa lahat po ng posisyon, departamento, lagi po ang pinaka sumisikat dyan, yung DND. Ilan na yung DND natin? Si Ramos naging DND. Lagi kang sikat pag DND ka eh. Department of National Defense. Hindi mo siya nilagay dun eh, sa DepEd eh. O kung nilaro nyo na lang, ano ba gusto ni BP Sara? Eto mismo sa sinabi to ni BP Sara, ha? Okay, eto sa sinabi ni BP Sara, kung hinayaan nyo lang ako na magtanim ng puno, magtanim ng puno, di wala sana kayong problema. Hindi. Nakita nyo, sumikat yung DepEd, naging number 1 na dahil kay BP Sara, ginawa nyo na ng mga walang katuturan. O di nagkaisa bigla yung mga Duterte. Sa totoo lang, kaalyado yung mga Duterte. Kaya nga parte ng majority si Pulong. Hindi naman kayo inaaway. Kailan kayo inaway ng mga Duterte? Tandang-tanda ko yan. Yan yung unang maisog. Inaway kayo ng Duterte nung sinimulan yung siraan siya sa confidential fund. Nung sinimulan yung sinira nyo. Ngayon, ano na kayo ngayon? Mr. President, kung yan po, ginawa mo, ngayon, too late na. Bakit too late na yung panawagan mo na itabi na natin yung politika? Ano yun? Itatabi na politika? Hindi na kayo lalabanan? Nakakulong yung tatay nila eh. Pinakulong ng gobyerno mo. Tapos sasabihin mo, parang kalimutan na natin? Isang tabi na natin ang lahat? Paano mo isasantabi? Napabalik mo na ba si Tatay Digong? Ano yan? Ipakukulong namin yung tatay nyo, ikaw, BP Sara, isasalang namin sa impeachment, pero bati-bati lang tayo. Hindi po pwede yun.